Galing ako from duty ng 7 a.m. until 3 p.m. So, kakarating ko lang ng bahay. Natin natin to. Ang lamig nito sa mukha. Face shit daw. Fukudake Sukiri. Oo, di ba? Sobrang init kasi dito ngayon sa Japan. Kaya, gano'n sila mga ganyan. Pag lalabas ka, baon ka lang ng ganito, punas mo sa mukha mo para, alam mo yun, malamig. Malamig siya sa mukha. Nasa biyahe, ganyan. Punas-punas ka lang na ganun. So, ma-freshen up ka na. Diba? Braso. Sama mo na rin yung braso mo, sayang. Ito. Ayan. So, yun nga. Galing akong duty ng 7 to 3. So, kapag Sunday, wala kaming paligo or hindi kami magpapaligo ng mga pasyente kapag Sunday. Yun yung pinaka-rest day nila. So, from Monday to Saturday, schedule din ang paligo nila base sa kanilang heya o yung room. So, every day, merong naka-schedule na paliliguan. Ang pinaka-regular or futsu o yung usually na pinaliliguan namin every day ay nasa 7 to 8 persons o patients. Yan. Pero pag Sunday, walang paligo. So, pahinga yun. So, ang start ng paligo bukas, Monday to Saturday. Yan. Dito sa hospital na pinagtatrabahuhan ko, depende rin kasi kung saang bioto or department ka ma-assign. So, na-assign ako sa department sa Shinkan or sa mental department. So, sa department namin is umaga lang nagpapaligo ng patients. Pero sa ibang department, merong umaga, merong panghapon. So, depende kung saan kayo ma-assign na area o na department. Yan. So, yan ang ating ganap. Kapagod lang, no? Pero masasanay ka rin. So, una lang maninibago ka sa galawan kasi mabilis talaga, lalo na kapag ang kasama mo sa trabaho medyo mga bata pa, di ba? So, yung galawan nila iba talaga sa, alam mo yung 20s, 30s, and 40s. Diba? Yung age nun, parang isang galawan lang kayo kung sinong kasama mo. Kailangan medyo makakasabay ka sa galawan ng mga kabataan. Kasi syempre, sa age ko, medyo, diba, hindi na ganun kabilis. Kagaya nung mga kabataan ko, yung mga 20s ko, sobrang bilis din natin gumalaw, diba? So, ganun talaga. Ayan. Kaya, medyo mahirap. Yun lang mahirap, physical kasi talaga yung trabaho dito as a caregiver. So, nag-a-assist ka, nag-change ka ng diaper. So, talagang yung galawan is, alam mo yun, physical talaga ang trabaho. Paguran talaga kung paguran. Pero after naman nun, after ng work, so wala na. Tapos na, so pahinga ka na. Kinabukasan ulit. Hindi gaya ng mga office work. Diba? Hanggang sa bahay, dala-dala mo ang mga trabaho mo. Sa isip mo, diba? Yung gagawin mo kinabukasan, nandiyan sa isip mo, kahit nasa bahay ka na, minsan naiisip mo pa rin, ano kayang gagawin ko sa ganitong project, ano kayang gagawin ko sa ganitong mga tawag yun yung mga hindi ko natapos for the day. So, yun yung kaibahan kapag nasa opisina ka, nag-work, at saka dito ka sa hospital or sa ibang bansa. Alam mo yun, syempre, baka compare ko before kasi yung work ko dati is routinary, so office based, kaya nakaupo ka lang maghapon. Nakaupo ka nga pero yung isip mo naman sobrang gamit na gamit. Diba? So yun.
Kaya yung mga nag-a-aspire na mag-caregiver dyan, so ayan, i-ready nyo na ang inyong mga katawan. Kailangan malakas ang pangangatawan natin. Kapag pupunta kayo rito sa Japan, kung magtatrabaho kayo as a caregiver, kailangan ready kayo. Unang-una physically, pangalawa mentally, and emotionally ready kayo dyan. So ako nung pumunta ako dito, actually hindi ko alam kung ready ba talaga ako. Pero gusto ko ko pumunta dito sa Japan. Kaya ewan ko kung ready ako, pero siguro 70% ready, pero yung 30% doon parang yun yung mga unang buwan na nandun ka sa, alam mo yun, parang nasa homesick season ka or mode ka na parang gusto mo nang umuwi. Pero syempre, dito na tayo, laban na, di ba? Ano pa ba? Di ba? Laban lang. Yan.